At pangatlo, let your life point people to the Father. Sabi ng Panginoong Hesus sa Matthew 5:16, gayon din naman dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ng inyong Ama na nasa langit. Sabi ng Panginoong Hesus, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw. Ibig sabihin, kailangan maging visible o nakikita ang liwanag sa ating buhay. Nakikita nila ang ating service, integrity, forgiveness, generosity, compassion, at faithfulness. Kaibigan, kailan ka huling nakita ng iyong anak na intentional kang nagbabasa ng Bible? Kailan kanya huling nakitang lumuluhod at nananalangin? Hindi lamang kapag may problema, kundi dahil gusto mo talaga makasama ang Diyos. Kailan ka huling nakita ng iyong asawa na pinipili mo magpatawad kahit nasaktan ka? Kailan ka huling nakita ng mga empleyado mo o katrabaho na pinili mo maging honest kahit may pagkakataong kumita sa maling paraan? Kailan ka huling nakita ng mga kapitbahay mo na tumulong sa nangangailangan ng walang hinihintay na kapalit? Kailan ka huling nakita ng mga kasama mo sa ministry na faithful ka pa rin kahit walang pumupuri sa'yo, walang nagpapasalamat sa'yo at walang nakakita? Hindi sapat na sabihin nating may liwanag tayo. Dapat may makita silang liwanag sa paraan ng ating pamumuhay. Hindi sinabi ni Lord, ipaliwanag ninyo sa mga tao na kayo ay ilaw. Yun ba'y sabi? Hindi. Ang sabi niya, paliwanagin ninyo ang inyong ilaw. Hindi niya sinabing ipaliwanag ninyo. May malaking pagkakaiba yun. Hindi natin kailangang ipagyabang na tayo ay Christian o explain natin at patunayan natin sa mga debate na tayo ay Christian. No. Kapag tunay na si Kristo ang namumuhay sa atin, makikita siya sa paraan ng ating pagsasalita, pagdidesisyon, pagharap sa problema, pakikitungo sa mahirap mahalin at paggamit ng ating oras at resources. Ang liwanag ay hindi gumagawa ng ingay para mapansin. Siya ay simpleng nagliliwanag lang. Now, ang tanong, ano ang purpose? Bakit tayo kailangan magliwanag? Tuloy natin, sabi sa talata, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ng inyong Ama na nasa langit. Ibig sabihin, nakikita nila ang mabubuting ginagawa natin, pero ang Diyos ang dapat nilang purihin. Ang let your life point people to the Father ay ang mamuhay at maglingkod sa paraang makikita ng tao ang kabutihan sa atin, pero malinaw din nilang nauunawaan na ang lahat ng ginagawa mo ay posible lang dahil sa pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Ang ibig sabihin, hahayaan mo na makita ng marami ang mabuting bagay na ginagawa mo, hindi para sabihin sa iba na, ito ako, tignan nyo, ang galing ko. Hindi ganon. Ang sinasabi ng liwanag mo dapat ay, tignan nyo kung gaano kabuti ang aking Ama sa langit. Tignan nyo kung paano siya kumilos sa aking buhay. Ang ibig sabihin, ang purpose ng mabuting gawa ay hindi upang sabihin ng mga tao na mabait tayo o generous tayo o spiritual tayo. No. Ang goal ay kapag nakita nila ang buhay natin, mapapatanong sila, bakit siya may peace kahit may problema? Bakit kaya kaya niyang magpatawad? Bakit pinili niyang gawin ang tama kahit may kapalit? Bakit patuloy siyang nagmamahal kahit nasasaktan? At doon natin maituturo yung sagot. Hindi ito dahil mabuti ako. Ito ay dahil binago ako ng Panginoong Hesus. Kapag gabi, maliwanag ang buwan, minsan napakaganda nitong tignan. Nakita natin ang liwanag nito mula sa malayo. Pero ang buwan ay walang sariling liwanag. Ang lahat ng ningning nito, reflection lang ng araw. Ngayon, isipin mo, halimbawa magsasalita yung buwan, sasabihin niya, tignan mo ako, ang galing kong gumawa ng liwanag. Ako ang dahilan kung bakit nagliliwanag ako sa gabi. Nakakatawa yun. Pero minsan ganun tayo. Ginagamit natin yung talent na binigay ng Diyos, ginagamit natin yung opportunity na binuksan niya, ginagamit natin yung strength na galing sa Kanya, ginagamit natin yung spiritual gifts na ipinagkatiwala niya, tapos kapag may nangyaring maganda, nagtagumpay tayo, parang sa atin yung buong credit. Kaya tandaan mo ito, pride begins when the moon believes the light belongs to itself. Kaya sinabi ni John Piper, live so that men will see your life and give your Father in heaven glory, not you. Hindi problema ang makita ka ng tao. Ang problema ay kapag sa'yo sila huminto. Sa'yo huminto ang papuri at hindi na direct sa Diyos. Noong December 11, 1995 sa Lawrence, Massachusetts, 2 linggo na lang bago mag-Christmas,
nang masunog ang isang factory ng tela na tinatawag na Malden Mills, ang kumpanyang gumagawa ng Polar Tech Fleece. Hindi to simpleng sunog lang napakalaki nito at naging isa sa pinakamalalang sunog sa history ng Massachusetts. Pagsapit ng umaga, 3 gusali ng factory ang tuluyang nawala. Naging abo ang lahat ng family business nila. Itinayo ito ng lolo ni Aaron Fursten noong 1906. Si Aaron naman ang namahala rito mula pa noong 1956. Halos 40 years ng kanyang buhay ang binuhos niya sa mga gusaling yon. Ngayon, nakatayo siya sa gitna ng mga sunog na building. Pinagmamasdan niya ang ilang dekada ng kanyang trabaho na naging abo na at usok. At ang masakit pa nito, 2 linggo na lang, magpapasko na. Kaibigan, pag-isipan mo ito maigi. Dahil lahat tayo ay may karanasan na makitang parang nasusunog ang isang bagay na matagal na nating binuo. Isang marriage, isang business, isang career, isang ministry, isang relationship o pangarap. Kahit hindi naman nating kasalanan kung bakit ito nangyari. Now, syempre, ang payo ng kanyang mga advisors ay mga payo na karaniwang ibibigay ng mga negosyante na gaya niya. Kunin mo yung insurance money tapos isara mo na yung kumpanya at mag-retire bilang mayaman na tao. Kasi kung tutusin, wala namang pwedeng isisi sa kanya. Hindi naman niya kasalanan yung nangyari. Maiintindihin din naman siya ng kanyang mga empleyado kung isasara niya yung factory. Kasi nga, nasunog na eh. At the end of the day, business is business. Pero may ginawa si Aaron Fursten na hindi inaasahan ng kahit sino. Tinipon niya ang mahigit 1,000 empleyado niya. Akala ng mga taong ito ay nawalan na sila ng trabaho 2 linggo bago ang Christmas. Pero sinabi ni Aaron sa kanila, hindi ko kayo hahayaang mawalan ng trabaho bago mag-holidays. At hindi lamang niya ito sinabi. Pinanatili niya pa silang lahat na tumatanggap ng full salary at full benefits. Hindi lamang sa loob ng 1 linggo, hindi lamang isang paycheck dahil nakonsensya siya, kundi ginawa niya ito ng ilang buwan habang muling tinatayo ang factory. Gumastos siya ng $25 million mula sa sarili niyang bulsa upang tuparin ang kanyang pangako sa kanyang mga employee. Grabe, no? May nagtanong sa kanya kung bakit niya ginawa yon. Bakit gagawa ng ang isang businessman ng desisyong parang wala namang financial sense? Siyempre, wala ka namang kita. Bakit mo sila papasweldohin na di naman sila nagtatrabaho? Si Fursten na isang devout Jewish man ay nagsabi, when all is moral chaos, this is the time for you to be a mensch. Sa simpleng paliwanag, kapag ang lahat sa paligid mo ay magulo at bumabagsak, hindi yun ang panahon para ibaba mo din ang iyong standard. Yun ang panahon para mas lalo mo itong itaas. Grabe, no? At nung binabasa ko itong story na ito, tinatanong ko yung aking sarili, kaya ko ba itong gawin sa aming business? Kaibigan, alam mo, hindi yung sunog ang tunay na test o pagsubok kay Aaron. Ang sunog ay sunog lang, pero ang tunay na test kay Aaron ay kung ano ang gagawin niya sa gitna ng usok at abo. Yan ang sinasabi sa Matthew 5:16. Hindi sinabi ni Lord, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao kapag convenient. Hindi niya rin sinabi, let your light shine kapag sapat ang insurance money. Hindi, ang sabi, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ng inyong Ama na nasa langit. Kaibigan, tandaan mo ito, ang liwanag ay hindi nasusubukan sa maliwanag na lugar, kundi ang liwanag ay nasusubukan sa dilim. Walang makakapansin sa malaking kandila o spotlight na sinindihan mo doon sa panahon na ikaw ay walang problema, ikaw ay tagumpay sa buhay, smooth ang takbo ng buhay, pero may makakapansin kahit maliit na liwanag ng posporo kapag nag-ilaw yon sa madilim na nasunog mong negosyo. At kapag nagsindi ka ng maliit na apoy doon sa kalagayan na wala ka pang Noche Buena o wala kang pera sa araw ng Pasko, doon kitang-kita yung liwanag. Doon mapapatingin ang buong bayan. At yan mismo ang nangyari. Hindi na natiling tahimik o private ang ginawa niyang kabutihan. Naging national news ito. Naging liwanag ito sa buong bansa. Binanggit pa siya ni President Clinton sa kanyang State of the Union address. Binigyan siya ng Courage of Conscience Award. Kahit yung mga taong hindi pa nakakapunta sa Lawrence, Massachusetts ay narinig
at nalaman nila ang kanyang kwento at nagtanong, bakit niya ginawa yon? Now, hindi doon nagtapos ang kwento ni Aaron. Pagkalipas ng ilang taon, nagkaroon ng matinding financial problems ang Malden Mills at kalaunan ay nalugi. Narealize ko, hindi laging ginagantipalaan ng mundo ang taong gumagawa ng tama ayon sa panahon at paraan na inaasahan natin. Sa huling bahagi ng kanyang buhay, alam mo, sinabi ni First 10 na ang gusto lamang niyang nakasulat sa kanyang lapida ay ito. Basahin natin. He did his best. He did not give up. He tried to do the right thing. Wow, kaibigan. Yan na halos yung buong mensahe sa isang sentence lang. Ito yung gusto niyang mabasa doon sa lapida niya. He did his best. He did not give up. He tried to do the right thing. Hindi ipinangako ni Lord na kapag pinaliwanag mo ang iyong ilaw ay palagi kang kikita. Hindi niya ipinangako na palaging makakabangon ng business. Hindi niya ipinangako na magiging picture perfect ang marriage o family sa dulo ng lahat. Ang ipinangako niya ay kapag nakita ng mga tao ang iyong mabubuting gawa, maluluwalhati ang iyong Ama sa langit. Hindi ikaw ang maluluwalhati, siya. Kaya nga i-apply natin ito sa ating sariling buhay. Maaring may ilan sa atin na nagpapatakbo ng business at tumaharap ngayon sa sunog o problema. At maaring yung smart move o smart advice sa'yo ay hinihila ka sa ibang direksyon. At yun namang godly move ay hinihila ka din sa ibang direksyon. Ang test ay ano ang susundin mo? May ilan naman na may sunog sa loob ng marriage, family o ministry, hindi literal na apoy pero ito ay temptation. Temptation na unahin yung sariling protection kaysa sa iba. Temptation na isara yung pinto sa iba para hindi na tayo ma-inconvenient. Para hindi na tayo magkaroon ng inconvenience. Temptation na piliin ng profit kaysa sa taong nasa harapan mo na kailangan ng tulong. Hindi iniisip ni Aaron Fursten na magiging illustration ang ginawa niya. Pero sa gitna lamang ng sunog, nagdesisyon siya na mas gugustuhin niyang gawin ng tama at mawalan ng pera kaysa gawin ng mali upang ang pera ay manatili. Yan ang ibig sabihin ng let your light shine and point people to the Father. Kaibigan, maaaring kinausap ka ng Diyos at nais mo rin magliwanag sa iyong pamilya at katrabaho. Kaya lang hindi mo alam kung paano. Tama ka, kasi hindi mo magagawang maging asin at ilaw kung hindi ka pa nilinis at pinatawad ng Diyos sa lahat mong kasalanan. Kaya ang simula ng iyong pagiging asin at ilaw ay sa pamamagitan ng paglalagay mo ng iyong pananampalataya sa Panginoong Yesus na siya ang nagbayad ng lahat ng kasalanan mo sa krus. At pag ginagawa mo ito, ay lilikhain ka niya bilang bagong nilalang at ipapanganak ka muli. Ikaw ay magiging asin at ilaw. Kung itong nais mo, ay pahayag mo ang iyong pananampalataya sa isang panalangin. Sabi mo, kahit nasaan ka, Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok ka at manaan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Tulungan mo po ako na lumago din sa aking pagmamahal sa iyo. Amen. Kaibigan, kung ito ay pinanalangin mo ng may pananampalataya sa Panginoong Yesus, ay ngayon din ikaw ay nilinis, niligtas at binigyan ng bagong buhay. Kaya nga, maging witness ka ng kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Paano? Una, stay distinct as salt in the world. Pangalawa, shine clearly as light in the world. At pangatlo, let your light point people to the Father. At pag ginagawa mo ito, ay nagpapakita ka sa Diyos at sa tao ng undivided witness. God bless.